Kahapon po nakapanayam namin dito sa unang balita si COMELEC Chairman Andres Bautista. Ngayon naman makakausap natin ang abogado ng kanyang asawang si Patricia Bautista na si Attorney Bernard Benamin Anyag. Attorney Anyag, good morning. Welcome sa unang balita. Good morning, Ivan. Sa kanyang press conference kahapon, isa sa mga sinabi ni Chairman Bautista, humingi daw ang kampo ninyo ng 620 million pesos na settlement or else pupunta kayo kay Pangulong Duterte. Ano ang katotohanan dito? Ivan, walang katotohanan niyang sinasabi ni Chairman Bautista. Wala kaming hinihingi na ganun kalaking halaga. Sa katunayan naman, Ivan, meron na kasing ongoing settlement na sa pagitan ng Mrs. Bautista at ni Chairman, pero ito ay hindi nagtatagumpay dahil nga ay magkakaiba ang hinihingi, ang ino-offer ng kampo nila Chairman Bautista at ang hinihingi namin. Pero ang masasabi ko lang is hindi umaabot sa ganun kalaking halaga ang aming hinihingi. Kung meron mang ganung halaga na lumalabas ay definitely hindi sa kampo namin nanggaling yan. Yung or else part, Attorney? Ang or else part na yan, kasi nahaluan ng politika yan, Ivan, no? We already filed a case for violence against women and children para lang makakuha kami ng suporta dahil nga the negotiations with the settlement have broken down. So we already filed that even before we met with the President at doon namin pinaalam ang mga impormasyon na meron si Mrs. Bautista. So we know na the case for vouchy can go independently and it's not dependent on ano yung kakalabasan ng aming pagpupulong kay Mr. President at sa mga investigasyon na nagaganap na sa mga dokumento at impormasyon na isiniwalat ni Mrs. Bautista. Attorney Anyag, good morning po. Gusto ko lang malaman anong figure ang pinag-usapan sa settlement? Ano yung offer ng company ng kliyente nyo? At ano naman yung counter-offer ni Chairman at bakit nagfe-fail? Arnold, sa ngayon, ang mga figures ng settlement ay confidential muna. So, but what I can say is that we are asking for what is fair, meaning kung ano yung nararapat lamang para kay Mrs. Bautista. Ngunit si Chairman Bautista naman ay masyadong maliit naman ang binibigay sa amin. Overall, ang nilalaman ng settlement na to, 90-80% ng settlement na to ay para talaga sa mga anak nila. Ang mga terms ng settlement nito ay para lang bigyan ng sapat na pera ang mga anak nila para sa mga pangangailangan nila. Sa batas ho ba yung ganitong settlement, ilang porsyento ho ba ang dapat sa mag-asawa? Well, sa ganitong pagkakataon naman, Arnold, wala naman talagang sinasabi ang ating batas. Kasi ang property regime ng nila Mrs. Bautista at ni Chairman ay covered ng absolute community of property. So, ibig sabihin dito, lahat ng pag-aari ng bawat isang mag-asawa ay pag-aari ng kabila. So, and then they can create a settlement or craft a settlement na pwede nilang sabihin kung ilan porsyento ang mapupunta sa husband, ilang porsyento ang mapupunta sa Pero wife. Pero malapit ho ba sa sinasabi ni Chairman 620 million na hinihingi ng kanyang misis, yung mga figure dito? Well, ayoko lang muna, Arnold, magbigay ng ano, pero kasi ang direksyon nung nakikita natin, kung pumayag naman po si Chairman sa mga settlement na yan, hindi na ho natin nakita itong mga passbooks at iba pang dokumento na inilabas ni Mrs. kasi nagkaroon na ho ng settlement. Tama ho, Attorney? Hindi rin totoo yan, Arnold, no? Kasi ang sinasabi nga namin dito, the settlement issue is different from this one that Mrs. Bautista exposed in public. So one is independent of the other. And we don't want to make it appear
na we did this as a leverage para bigyan kami ng mas mataas na settlement. Opo, ng kasi kampo ni yun nga Chairman. issue ng kabila, no? Nakampo, nangingikil kapalit nitong mga dokumento na matagal nang sinasabi ni Chairman na ninakaw daw po, attorney, no, sa kanya. Hindi pwedeng nakawin kasi Arnold ni Mrs. Bautista yung mga sinasabing mga documents na yan. Kasi number one, itong mga dokumento na to ay nakita ni Mrs. Bautista inadvertently nakakalat lang sa bahay nila. Based sa kanyang affidavit, merong siyang nakita na sa kanilang living room na isang bulto ng pera na naka-gift wrap. Tapos, because of this prompted her nga na magsaliksik pa sa loob ng bahay nila. Kaya doon niya na-discover na may mga iba pa palang mga questionable mga dokumento tsaka mga impormasyon, mga bank documents na nakita si Mrs. Bautista. Opo. Isa na lang po ako yung pinupunto kahapon ni Chairman dito sa unang balita na siya ang biktima, siya yung ginahasa rito sa sariling tahanan at naunang may minahal na iba si Mrs. Bautista dito, attorney. Arnold, that is allegation of the chairman. No? Okay. Kasi kami, we already filed a case for violence against women and children. Okay. Ngayon, kung yan yung mga parata ni Chairman Bautista, depensa niya. Siguro, mararapat na lang siguro na doon na lang niya sa banggitin itong mga sinasabi niyang may mga third party, may infidelity. Kasi tingin ko doon ang proper forum para dyan. Kasi kami, ang gusto lang naman ni Mrs. Bautista ay ibigay lang sa nararapat na authority itong mga information na kanyang binigay. Opo. Attorney Anyag, Salamat po. magandang umaga po sa inyo. Kung sinasabi niyo pong independent itong settlement issue at may higher purpose itong paglantad ni Mrs., syempre ang magiging tanong ho ng tao, bakit ngayon lang? Rhea, kasi you have to understand, no, si Mrs. Bautista is not a lawyer. When she got those documents, she didn't know what to do with those, no? Before we were engaged formally by Mrs. Bautista, marami na siyang mga nilapitan ng mga law firms, mga abogado, na tinanggihan siya kasi nga nakita nila na masyadong sensitibo yung mga impormasyon na nilalaman nitong mga dokumento at of course yung personality na involved dito. So it took her some time then para lang siguro na masabi natin na mahanap kami na kami na yung talagang nagrepresenta sa kanya at doon na nabuo ang kanyang loob na kailangan na niyang ilabas ito sa publiko. Attorney, panghuling tanong po, yung ilang mga senador nagpahayag na ng kanilang pagnanais na imbestigahan nito, Kamara din, dahil ano na daw yung integridad ng ating eleksyon ang nakasalalay dito. Handa bang humarap si Mrs. Bautista kung saan man humantong itong mga investigasyong ito at may pinag-uusapan pang impeachment sa puntong ito, Attorney? Kung siya ay papatawag ng Kamara or ng Senado, of course, we will advise Mrs. Bautista to attend because she is the one who has the personal knowledge about the facts, the circumstances, about all these things. So, to a certain extent, she is ready and willing naman to appear before the Senate and Congress. May itinatago pa po bang bala si Mrs. Bautista? Sa ngayon, Ivan, we are still verifying kasi the other documents that we have, no? Pero meron pa? We still have. Marami pa. Marami pa. Okay. Pero ito yung... Ayan, sige na, ikaw na. Alright, attorney, may pahabol lang, no? May allegation din ang inyong kliyente na tumatanggap umano si Chairman Bautista ng mga komisyon para sa pag-refer ng mga kliyente tulad ng Smartmatic at Divina Law. Pakidetalya nga po ito kahapon, may sagot na si Chairman Bautista, sabi niya, referral fee lang naman yung tinatanggap niya, hindi naman komisyon. Pwede ba sa batas Well, yun? it's about ano lang it's how you say it, whether it's a commission, is a referral. Pero kung sa chairman na mismo nanggaling na meron siyang nakukuha, ibig sabihin may katotohanan din yung sinasabi ni Mrs. Bautista na meron siyang merong parang arrangement na nangyayari para doon sa mga nire-refer niyang na mga kliyente.
Teka muna, dugtong ko na rin dokumento na rin pinag-uusapan. Tampered daw, dinoktor, sabi ni Chairman, yung mga nasa harapan ni Mrs. Patricia, attorney. Well, Arnold, yun nga yung gusto naming malaman kay Chairman Bautista, kung ano ba yung ibig sabihin niya na tampered or doktor. Ano bang mga particular na dokumento yung sinasabi niya? Ito ba Okay. yung passbook? Ito ba yung mga titulo o sa lupa? Ito ba yung mga assets, mga offshore account? Kasi mahirap na sabihin lang ni Chairman Bautista na dinoktor. Opo. Pero as far as we're concerned, we kept the integrity of these documents. And at the proper time and the proper forum, isisiwalat naman ni Mrs. Bautista ito at ipapakita na kung ano talaga ang laman ng mga dokumentong ito. Okay. Attorney, nung time ba na yan, hiwalay ho ba sila o hindi pa? Well, Arnold, they were already estranged starting 2013, no? 2013? Yes. Okay. But, well, 2016. ang arrangement kasi nila, Arnold, they're still living under one roof. Although in separate areas ng Okay. kanilang bahay. Pero sa Batasuba, kahit ganun ang relasyon ninyo, yung mga umano'y kinita ng 2016, conjugal pa rin po ba yun? Yes, kasi Arnold, ang kanilang parang arrangement na lang is parang de facto lang sila na Okay. separated, no? But So, under the law, itong mga there's- umano'y tagong yaman, talagang kahati dapat si Mrs. Ganun ba? Well, yeah, supposedly, Arnold, kasi kung ito ay nasa pangalan ni Chairman Bautista Opo. and under the regime of absolute community of property, Opo. dapat ito ay pag-aari din ni Mrs. Bautista. Okay. Maraming salamat po. Attorney Bernard Anyag, abogado po ni Patricia Bautista, na asawa po ni Comelec Chairman Strange. Di ba? Comelec Chairman Andres Bautista.